Hey guys, ayan. So, ngayon na tayo ulit nagka-time para mag-video, pero this time share ko sa inyo yung ibang mga items na ginagamit ko para sa aking printing business. Ayan. So, first and foremost, ito si ating Quaff Sintra board. So, kagandahan dito is ano na siya, tawag dito, 3mm na yung thickness, A4 size, at 10 pieces ang laman. So, ito, highly recommended ko talaga itong brand na to, kasi ito yung ginagamit ko para sa aking mga house number signage. Then, kagandahan kasi dito, talagang, normally talaga, makinis talaga yung surface nito. Tapos, front and back niya. Yun yung gusto ko dito. May mga edges man na nasisira or yung nabibend or di kaya may konting slice. Ganon. Pero bihirang-bihira lang talaga. So, madalas din yun nasa bandang gilid lang. Kaya kahit papano, hindi naapektuhan yung ginagawa ko ng mga house number signage. Ayan. Unlike yung ibang brand. Ito talaga maganda. Highly recommended ko. And then, ngayon, nag-avail na rin tayo ngayon. Ito, yung tinatawag natin na yung ating mga plastic na ginagamit para dun sa ating mga pagpapak. Yan. Kasi ngayon, hindi na talaga rin nagbibigay yung mga courier natin ng mga courier plastic bag. Yan. So, wala na. Yan. And then, syempre, so, nag-try na tayo nitong size large. And then, ngayon, nag-avail din ako ito, yung sa t-shirt. Kasi, plan ko na rin pumunta sa tinatawag natin ng mga t-shirt printing business. Yan. Kaya bumili ako nito. Pantulong din kasi ito para nang sa ganun yung paglalagay ng mga tatak, diba? Sa harap at likod ng t-shirt, malalagyan na natin siya. Yan. Then, syempre, ang aking cold laminating film na ginagamit madalas. Ayan. So, sa aking mga Sintra board project or di kaya naman, yung ibang mga project natin like yung ating paggagawa ng mga hairdress, yan, yung ating paggagawa ng mga iba pang mga items dito sa ating printing business na to. Okay, best example ko na rin dito is yung mga educational materials natin like yung ating mga marungko, okay, yung mga mathematics natin ng subtraction. Ito yung madalas yung ginagamit. So, itong brand na to, mas kasundo ko siya kaysa dun sa isang brand. Yan. Mas kasundo in the sense na kasi nga hindi siya mahirap idikit, and then para sa akin friendly user to. Bihira ako nagkakaroon ng mga reject project kapag itong brand na to ang ginagamit ko. Yan. Then syempre, itong ating RC satin photo paper. So madalas ito yung ginagamit ko sa aking cake topper. Yan. So, kagandahan nito kasi is, ano na siya, meron siyang glittery effect, and then 260 GSM na siya. Makapal na siya talaga para sa ating mga cake toppers. So, pag ito yung ginagamit ko, no need na maglagay pa ako ng photo top. Then, syempre, ang aking favorite brand na iTech vinyl sticker. Maganda to guys, yung iTech vinyl sticker, kasi talagang lalo na kung ang gamit natin is yung ating tinatawag na pigment ink. Yan. Ang ganda ng lapat dito. And then ngayon, mas nagugustuhan ko talaga at na-appreciate ko yung matte kaysa sa glossy. Pag matte kasi, mas makikita mo yung kulay, mas tumitingkad yung kulay niya. Yun. Then, hindi siya madali rin na talagang mag-fade. Yan. Highly recommended ko itong brand na to. Pag ikaw ay gagawa ng mga label sticker natin. Ayan. And then, syempre, hindi na sa label sticker, iba yung mga personnel sticker natin, pwedeng-pwede to. Maganda talaga itong brand na to. Then, syempre, meron din tayo ng mga affordable sticker dito. Ayan. Ito, 100 pieces na to. Ayan. So, ito yung ginamit ko sa mga nag-order sa atin before ng ating mga what you call it, subject label sticker. Pag ordinary, ito lang. Ito yung ginagamit natin. Kasi nga para mas mababa ko rin siyang maibibenta dun sa ating mga buyer. Yan. Matte pa rin ang pinili ko kasi yun. Dahil sabi siya kanina, iba pa rin ang matte. Mas matingkad ang kulay. Yan. Pero pag ito yung ginagamit ko rin, nilalagyan ko rin ito ng photo top. Kasi iba yung tulong ng photo top natin. Then, ito. Yan. Ito naman yung ating Yasen photo paper na high glossy, no back print. 115 GSM, 100 sheets, A4 size. Ito maganda to kasi guys, napakamura lang ito. Nasa 100 pesos lang siya.
So, lumalabas piso isang photo paper. So, ito, ginagamit ko siya ngayon. Nagbo-backup na ako because malapit na ang ating Christmas season. So, ito yung ginamit ko last year na sa paggawa ng ampaw. Ang ganda nito, guys. Hindi rin madaling mag-fade yung mga piniprint natin dito. Kahit nasabihin na natin ang ginagamit natin is dye ink. Last year kasi is naka-dye ink lang talaga. Okay, iba kasi yung dye ink, diba? Parang mapaka-vibrant ng kulay. Yan. Then, syempre, kung meron tayong 115 GSM, ito naman ang ating 210 GSM. So, 210 GSM naman natin na to. Ito yung madalas na ginagamit ko ngayon sa mga projects ko, like yung hair dress, yung mask, yung ating ginagamit sa hair clip, teachers flower holder, yung mga ganyan. Flower holder natin ito. Maganda to, makapal na siya. Then, syempre, kahit na rin yung madalas na ginagamit ko kapag makapal kasi ito lang yung kaya ng aking printer. Yan. Mapa Brother man siya or di kaya is yung ating Mapa Epson. Yan ho. So hanggang ganitong kakapal lang yung pwede. Kasi pag mas makapal na, baka may tendency rin na masira yung ating head or yung printer head natin. Yan. So talagang sinusunod ko kung ano lang yung pinakamakapal na pwedeng gamitin yung printer natin. Kasi napakahirap magpagawa ng printer. Ayan guys. So, that will be all for today's video. Sana nakatulong sa inyo itong aking video na to kung ano man yung mga ginagamit natin para sa ating printing business. Thank you so much. Bye for now.